Hello po, ako po si Betchay at ako po ang makakasama nyo sa pag-aaral ng Korean. Ngayon po ay nasa second part na po tayo ng ating mga vowels. So, yung first 10 vowels po, na-memorize nyo na po ba? Okay. Ang susunod po ng mga vowels ay 11. Pagkatapos, pupunta na po tayo sa consonants. Ang tawag po sa vowels sa Korean ay mo, Okay? Mo, So, ito po ay part 2 ng ating mga vowels or mo, So, medyo madugo po ito kasi merong 5 or sabihin na rin 7 dito na halos magkakapareho po yung tunog. So, alamin po natin kung ano ang mga iyon. So, ito po yung unang vowel na pag-aaralan natin sa part 2 ng ating vowels. Ang combination ng a at saka e. So, e. At ito po ay niro-romanize bilang e. Okay? E. Ito naman po ay combination ng a at saka e at romanize siya as e. Wow, magkapareho po yung tunog nila, di po ba? Tingnan po natin yung explanation dito sa baba. Ito. Try saying and e. They sound similar, right? These two vowels pronunciations used to be totally different, but they have become similar. That's why many Koreans today cannot distinguish their difference in pronunciation. So, yung mga Koreans daw po ngayon, dati po itong at saka dati talaga magkaiba ang tunog nila. Pero, ngayon po ay wala na pong distinction or yung mga kabataan or yung mga mas younger Koreans, hindi na po nila iniisip yung distinction. So, isipin nyo po, kung yung mga Koreans po, hindi nila naiisip yung difference in pronunciation or hindi na nila iniindang difference sa pronunciation, tayo rin po, hindi po natin kailangan maging stricto sa pronunciation nito. Okay, so balikan po natin. E. Susunod naman po. Ye. Okay? Next 4. So, itong next 4 na to, medyo okay to kasi medyo iba yung pronunciation nila. Actually, yung next 3. And then, ito po, 1, 2, 3, pare-pareho din ang pronunciation nila. Okay? So, ito po ay wa. Nakuha po ito sa pag-combine ng o at saka a. Subukan natin. O, a, wa. Di po ba? So, ang pronunciation niya ay wa. Next naman po ay u, o. Okay, so kinombine po natin yung u at saka o. Wo. Di po ba? So, ito ay niro-romanize as wo. Next ay u-i. Uy. Okay, yun po ang kanyang romanization. We. So, medyo madali po ito. Wa. So, pag alam natin yung yung basic vowel nito, mas madali natin matatandaan. So, o, a, wa. U, o, wo. U, i, wi. Di po ba? Okay. Next naman po, okay, medyo madugo po ito kasi halos magkakapareho po yung tunog nila. Ito po ay we, at we. Okay, pareho. Kalito. Ayun. So, ito po ay combination ng OE at, okay, karaniwan po ito ay niro-romanize as O at saka I. So, minsan po may makikita po kayong last name. Ang last name na ito. At binabasa natin siya as Choi. Di po ba? Actually, sa Korean po, pag sinulat ito ay, at ang basa po sa kanya ay Tre. Kasi po, ito ay pronounced as che. Ito po ay pronounced as we. Okay? So, ito ay we, uy, na combination ay we.
Ito naman po ay combination ng O at saka E. So, we. At ito ay niromanize as ganito po. Ayan. We. Ang susunod naman po ay U-E. U-E, we. Shorter siya. So, medyo short yung dating niya. We. So, kung ito po ay medyo mahaba, parang ito yung shorter, and then ito longer, and then ito yung longest. So, we. Okay? At ang susunod naman po, ang panghuling vowel na pag-aaralan natin ay may tunog na U at I. Okay. Uy. Pag nire-romanize po ito ay ganito. Kagaya po ng isang city na ang pangalan ay Uijeongbu. So, Uy. Okay, so yan po ang ating second part ng mga vowels. Okay, nalimutan ko. Regarding po sa vowel na ito, at sa vowel na ito, ito po ang explanation nila. Okay. The sound values of the three vowels, we, and we, sound similar to each other when spoken by younger Korean speakers. So, gaya po, yung mga Koreans po, pare-pareho po yung tunog sa kanila nito. So, hindi po natin kailangan masyadong maging stricto para sa mga tunog na ito. Okay? Alright. So, pag-aralan na po natin kung paano natin sila isusulat. Okay, ito po ang tamang pagsulat base sa libro na ito. So, ito po ay, gaya ng sabi natin kanina, ito ay E. At susunod naman po ay E. Next, ye. Next po, ye. Next, wa. Okay, nalimutan ko ang ating romanization. There you go. Okay. Next ay wa. Next, wo. So, itong character, yung pangalawang character po, nasa ilalim po siya, ha? Wo. Oops. Wo. Next naman po ay we. Okay, paano po ang pagsulat niyan? Okay. We. Okay, next character ay yung madugo na pare-pareho ang tunog. Okay. Okay, ito ay we. Next, we. Okay. We.
Susunod naman po, we. We. Okay. Ito po, make sure po na yung guhit ay nasa ilalim ng first vowel. We. 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 At ang susunod, uy. 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 Okay. So, paano natin po sila isinusulat kung sila ay syllable? Kung syllable value lang po, ay kung vowel sound lang po yung syllable natin, kagaya po ng nauna nating lesson, nalagyan po natin ng bilog or yung empty consonant na tinatawag natin. Okay? So, ito ay e, 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 e. Next ay e, 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 e. Next, ye, 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 ye. Susunod po, ye. Ye, 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 ye. Next naman po ay wa. 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 Next, wa. 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 Susunod po, we. 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 Next, we. 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 Next, we. We. Oops. Okay. Namali ako ng sulat. Brain natin. Ayan. Okay. We. 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 Next po ay we. 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 Namali na naman ng pagsulat. Okay. May lumabas kasi na message sa phone ko. We. 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 At ang pinakahuli, uy. 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 Okay, so yan po ang ating second part ng mga vowels. Sa susunod po na lesson ay nasa consonants na po tayo. At I think there are 20 consonants. Yan. So, ang gawin lang po natin ay pag-practicean po natin ng pagsusulat at pagbabasa ng mga vowels para po mas madali natin silang matandaan. At punta po kayo sa ating Facebook page na Learn Korean in Filipino at magpo-post po tayo hopefully as early as possible ng mga pictures or yung mga signs na nakikita natin dito sa Korea para mas makapag-practice po tayo ng pagbabasa. Okay?